Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa Balitang Darengan. Ako po si George Lucas, ang inyong tagapagbalita ngayon. Ngayon po ay 22 ng Disyembre, 2014. Ngayon po ay ang ating mga balitang nakalap. Lumipad na pabalik si Darren at ang kanyang ina sa Canada. May 4 na konsyerto ang naghihintay kay Darren sa Canada at Estados Unidos. Ang dalawa ay sa Amerika. Ito po ay ang Holiday Rock na gaganapin sa Redland, California sa Disyembre 28 at ang Fun and Play Date with Darren Espanto sa Disyembre 29 sa San Bernardino, California. Dahil po sa dalawang konsyerto ito, ay sa California na rin nagpapasko si Darren at ang kanyang pamilya sa mga kamag-anakan ng kanyang ama. Pagpasok naman ng Enero ay balik Canada silang lahat at doon na sila magbabagong taon sa Calgary. Sa Enero 3 at 4, may 2 konsyerto si Darren sa Toronto at Ottawa, ang The Voice of Darren Espanto Concert. Sa naturang 2 konsyerto ay napabalitang guest performer lamang dapat si Darren. Ngayon dahil sa tigil ng kanyang popularidad ay naging konsyerto ng Darren ang naturang 2 palabas. Darren napaiyak sa Grand Christmas Day celebration sa Robinson Forum. Noong 21 ng Disyembre ay ginanap ang Grand Fans Day ni Darren na later ay tinawag na Grand Christmas Day Celebration. Ito po ay naganap sa Robinson Forum sa Mandaluyong City. Napakaraming tao ang dumalo sa naturang okasyon. Inawit ni Darren ang ilang mga kantahin sa kanyang solo album. Sa kanyang mensahe sa kanyang mga fans na lumabas sa kanyang Instagram, siya ay taus-puso nagpapasalamat sa kanilang suporta at pagdalo sa naturang okasyon. Napaiyak si Darren ng araw na iyon. Ito ay sa kadahilanan sa tindi ng kanyang kaligayahan at sa hindi niya akalaing pagbaha ng tao sa naturang okasyon. Bihira na makitang umiiyak si Darren sa publiko. Nakita siyang umiyak noon sa The Voice Kids na kung saan ay pinili ang 6 finalists at ang ikalawa naman ay noong grand final na kung saan si Laika ang naturing na isang kampiyon. Miss Lea Salonga, iniintriga dahil sa kanyang tweet. Inuulan ngayon ng intriga si Lea Salonga sa kanyang huling tweet na nabasan sa kanyang Twitter account. Ito ay tungkol sa pagsusulat niya na sana daw ay si Darren ang naging kampiyon sa The Voice Kids. Ito ay kanyang naisulat dahil sa kanyang matinding paghanga kay Darren nang napanood niya ang duet ni Darren at Sarah sa Globe Up Night na kung saan ay kinanta nila ang Bangbang. Ayon kay Lea, nasabi lang daw po niya ito dahil po sa kanyang paghanga kay Darren at wala naman siyang masamang ibig sabihin tungkol kay Laika. Darren Espanto, number 1 sa Year Artist 2014. Tinanghal na panalo si Darren bilang Year and Artist 2014. Tinalo niya ang napakaraming sikat na mga foreign artists sa naturang kompetisyon. Maraming trofeo ang napanalunan ni Darren sa taong ito. Ito ay ang Best Love Celebs 2014, ang Pop Male Cutie, Most Promising Young Artist, Newsmaker of the Year at ang huli nga ay ang Year-End Artist 2014. Ang mga pagkapanalo ni Darren ay maituturing na tagumpay din ng mga Darrenatics at iba pang fans ni Darren na kung hindi dahil sa kanila, ang tagumpay nito ay maaaring hindi mangyari. Kaya naman si Darren ay laging papuri at pasasalamat ang kanyang ibinibigay sa kanyang mga tagahanga. And guesting ni Darren sa Kapamilya Network.
Mapapanood si Darren at ang TV Kids sa Singing Bee sa December 25. Ito po ay ang Christmas presentation ng naturang palabas. At sa Disyembre 27 naman ay sa The Voice. Ang mga naturang palabas ay mga tape telecast sapagkat si Darren ay tumulak na patungong Canada. Maraming mga fans ang natutuwa na mapapanood nilang muli si Darren sa Kapamilya Network kahit ito ay wala na sa Pilipinas. Concert ni Darren, tagumpay na muli. Matagumpay na naitao si Darren ang kanyang repeat concert sa Music Museum noong 19 ng Disyembre. Ayon sa Eclairs Event Management, ay may ikatatlong konsyerto na susundan ang naturang konsyerto. At ito ay gaganapin sa Malino Albay, Bicol. Kung inyong natatandaan, noong nag-motor si Darren sa Naga City, ay napilitan ang mga organizer na ipuslit papalabas ng mall si Darren na kung saan ay halos 5 minuto lamang itong nakaawit. Ito ay dahil sa tindi ng dami ng tao, hindi na masiguro ng mga organizer ang seguridad ni Darren. Dahil sa nalalapit na konsyerto ni Darren sa Bicol, maraming mga Darrenatics at iba pang fans ni Darren ang natutuwa at naghihintay sa naturang konsyerto. Institute of Darrenology, special project ng Darrenians, inihayag na. Inihayag ni Lady Iska ang pagtatayo ng Institute of Darrenology. Hangarin ng proyektong ito na mapag-aralan ng gusto ang mga bagay-bagay tungkol sa mga fans at kay Darren Espanto. Sa edad na 13 ni Darren ay matagal na panahon at taon ang gugugulin ito sa show business at malaki ang magiging impluwensya nito sa publiko, lalong-lalo na sa mga tagahanga nito. Ayon kay Lady Iska, ang Institute of Darrenology ay isang parang paaralan na kung saan ang gustong mag-enroll ay magkakaroon ng isang sertifikasyon at maaring tawaging Darrenologist. Ang iba naman ay pwedeng bumisita sa kanilang Facebook page na kung saan ay pwede itong basahin ng mga articles at huwag makilahok sa naturang pag-aaral. Ang proyektong ito ay under construction at ayon kay Lady Iska, sana ay mabigyan ito ng pansin ng publiko nang sa ganon ay makilala nilang lalo si Darren at higit sa lahat ang kanilang sarili kung bakit sila humahanga kay Darren. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po, ito po si George Lucas, nag-uulat mula sa Balitang Darrenians.